pananampalataya. At sa aming pastor na iyong gagamitin bilang daluyan at instrumento ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, ang lahat ng kanyang ginagawa, sa anumang lugar siya napupunta o nakakasama at nakakadaong palad, ay makita, Panginoon, na kayo ang Diyos na patuloy na kumakalinga at naggagabay sa Kanya. Maging sa gabing ito, Lord, dalangin po namin na patnubayan niyo po siya at bigyan ng karunungan at kaalamang makalangit upang maihayag niya ang katotohanan ng iyong mga salita at ng iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ang aming mga panalangin, ang aming mga daing na iyahain mamaya, Panginoon, ito po ay inyong kalulugdan at tatanggapin. Salamat, purihin ka o Diyos, ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayan po. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Ayan. If you have your Bibles with you po, nasa app man or physical Bible, let us look on two verses. Ayan. Ephesians chapter 4, verse 32, and Ephesians 5, verses 1 up to 2. So sabi po niya dito, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. And jump tayo on Ephesians chapter 5. Be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us. So makikita natin po dito na in our life, merong forgiveness, tapos merong love. Okay? Nabasa rin po natin on Ephesians chapter 4 na ang gusto ng Panginoon, makita natin, we have to be kind one to another and tender-hearted. And then, merong forgiveness. Ang reason, because Christ hath forgiven you. Okay. Bakit natin kailangang i-establish itong bagay na ito? Kasi pag-usapan po natin ngayon, it's a gift to forgive. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang forgiveness is a gift that we can give? Sometimes, we forgive people. Sometimes, we forgive things, scenarios in our life. Or sometimes, we have also to forgive ourselves. Yung mga pagkakataon sa buhay po natin, kaya kung minsan yung prayer natin, hindi siya nagiging malalim. Because sometimes, we haven't forgiven ourselves. We haven't forgiven where we are right now. And we haven't forgiven those people that might hurt us. Kumbaga, how can you love when you cannot forgive? How can you pray with whole heart when you cannot forgive? Paano mo masasabi na magaan ang grace ng Panginoon, na yung grace ng Panginoon, yung forgiveness ng Panginoon, yung bagay na meron ka when you cannot give? Because we cannot give something that we do not have. At yung bagay na meron tayo, yung forgiveness ng Panginoon, tama po ba? God forgave us. While we were yet sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. Amen? So, while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, Christ forgave us. And while we were yet sinners, He loves us. Doon natin na-establish na pwede tayong maging forgiving with loving. Pero mahirap maging forgiving without love. At mahirap magkaroon ng love na walang forgiveness. Kaya yung prayer life natin, parang dasal lang. Kasi wala yung love, wala yung forgiveness. Pag-usapan natin mamaya, ano yung ba yung kailangan natin maintindihan so that masabi natin, okay, it's a gift that I can give. So, na-establish po natin that forgiveness is an important part because it is something that is given to us through Christ. Alam po niyo, yan, lagi nating topic ngayon, Sunday, di ba?
yung mga shows of salvation natin. Paano tayo naging ligtas? Paano tayo nakaranas ng kaligtasan? Saan tayo naligtas? Bakit tayo ligtas? Sino nagligtas sa atin? Paano tayo niligtas? Madaling maintindihan ang mga bagay na yon, pero anong kinalaman nun sa buhay natin sa pang-araw-araw? Lalong-lalo na sa ating pananalangin. Ephesians 5:1-2, be ye therefore followers of God. Ngayon po, kung Christian ka na, ang tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 5, maging followers ng Diyos. Sabi niya, as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us and hath given Himself for us. Binigay niya yung sarili niya para sa atin. Kaya mamaya po, pag nag-pray tayo, pwede nating panghawakan yung mga pangako ng Diyos as we pray. Bakit? Because He loves us. Hindi tayo yung sentro ng pag-ibig, tayo yung recipient ng pag-ibig. Hindi ikaw yung dahilan kung bakit ka iniibig. Ang dahilan kung bakit ka inibig ay ang Panginoong Jesucristo. I-clear po natin yon. Because there is nothing in us to be loved. Walang kaibig-ibig po sa atin. Kailangan natin establish na kung titignan tayo sa sarili natin, hindi tayo kaibig-ibig. Pero dahil nasa atin ang Panginoong Jesucristo, the righteousness that He has, yun yung bagay na meron tayo. And that is the reason why we are now loved. Amen. So establish natin yung mga bagay na yun. Bakit po? Because before you were in this age, in this dispensation, dati, alam po ninyo yung Matthew chapter, saan ba yun? Yung prayer on the mount, di ba? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Tama ba yung pagkakasunod-sunod ko? Ayan. Give us this day our daily bread. And, ano sa sunod doon? And forgive us from all our trespasses as we forgive also those who trespasses against us. Tama ba? Yan. Anong sinabi doon? Humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, pero dapat nagpatawad muna tayo. So, ibig sabihin, hindi niya tayo patatawarin hanggat hindi tayo marunong magpatawad. That is the kingdom setup. Bago ka magkaroon ng forgiveness, mag-forgive ka muna. Pero ngayon, hindi ka pa humihingi ng forgiveness, pinatawad ka na. Nakita po niyo yung grace ng Panginoon? Hindi mo man ma-enjoy ngayon, pero binibigay na sa'yo yung forgiveness. Kaya sa atin, isang privilege na pag nagpe-pray tayo sa Panginoon, pinapakinggan ka na niya agad. Kasi doon sa Matthew, bago ka pakinggan ng Panginoon, gawin mo muna lahat ito. Kaya po yung prayer meeting natin, it's a privilege for us. Hindi siya bagay na pwede nating i-take for granted. It is something that is also a gift. At kapag na-realize natin yung bagay na yon, then we can maximize yung experience ng tinatawag na forgiveness. Mapagpatawad ka bang tao? Humingi ka ba lagi ng tawad? Sa tindahan? Hindi ko alam. Di ba? Wala. Sige. Mayayaman ng lahat. Ephesians chapter 4 verse 29, dito po tayo mag-focus. Okay? Basahin po natin. Balik tayo. Ephesians 4. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Unang bagay po na makikita natin, let no corrupt communication. So, unang bagay po, para makita natin that the forgiveness is a gift that we can enjoy, is that we have this what we call the prohibition. Prohibition. Yan. Malalim ng konti. Pero prohibition, ibig sabihin, meron kang bagay ngayon na stop mo na sa buhay mo. Kung dati, di ba, alam po yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, dati, old nature, pero ngayon, new na. Tama po ba? Yung old, wala na, pinalitan na ng bago.
So, ibig sabihin, yung bagay na meron ka dati, hindi na dapat nag-exist ngayon. Dati mainit yung ulo mo, dapat ngayon, sobrang init na. Hindi, joke lang, di ba? Dapat hindi ka na mainitin ang ulo. Dapat, dati, kung ikaw ay laging naiinis, dapat ngayon, ikaw na yung nangiinis. Hindi rin, dapat ganon. Kung dati, ikaw yung mabilis mainis, dapat ngayon, ikaw na yung nagbibigay ng peace. Dati, ikaw yung agad ng nasigaw. Ngayon, dapat, ikaw na yung nagpapakalma ng tao. Okay lang yun. Alam po ninyo sa atin kasi, it's very easy for us humans to react on our own emotions. Kaya pag nagpipray tayo, minsan pag naalala mo yung ginawa ng kapatid o nung kakilala mo, parang ayaw mo na siya ulit ipag-pray. Diba? Pag merong certain na nangyari sa buhay mo, tapos naalala mo, bakit ko hindi, ayoko siyang ipag-pray. Diba? Hindi ko alam. Kaya minsan hindi natin na-enjoy yung fullness ng prayer. Alam po ninyo yung unang word ni Jesus doon sa, yung 7 last word? Anong unang word ni Jesus doon? Father, forgive them, for they know not what they do. Doon pa lang may forgiveness sa God. Kung ako yun, di ba? Kung si Pastor Marv yung napako sa cross, ay nako, di ba? Kidlat ang abot. Pero hindi. Bakit? Kasi as human nature, nasa katamang lupa tayo, gusto nating mag-react sa emotions natin. Kaya pag nagpe-pray tayo, minsan napuputol yung thought ng prayers natin kasi minsan may emotions tayo na pinangahawakan pa. Pero dapat pag lumapit tayo sa Panginoon, merong prohibition, merong control, merong tinatawag na new nature na dapat yung kumakausap sa Diyos. Kaya minsan yung prayer life natin, hindi natin na-enjoy. Kasi parang ang dating lang, magpipray ka lang, ibigay mo lang to sa Panginoon. No, kapag kumakausap tayo sa Panginoon, it is the new creature in us. Yun yung kumakausap sa Diyos. Kaya hindi man memoryado yung prayer mo tama po ba? Ang prayer natin yan, parang kausap lang natin siya. Umabot na po ba kayo sa punto sa buhay ninyo na kapag nagpipray kayo, ganun yung kinakausap ang Panginoon? Yes? No? Hindi? Hindi kayo kumakausap sa Panginoon? Wala po nagpipray? Ayan. Meron? Amen? Diba? Diba ang sarap ng ganun? Kaya nga pagka meron kang friend, tapos kinakausap, pinagkakwento mo na sama ng loob mo, ay alam mo, na-stress ako dun sa pero, di ba? Ganito kasi nanggigigil ako. Tapos siya nakikinig lang. Pero nakatingin siya sa'yo. Kaya. Di ba ang sarap ng ganun, yung may nakikinig sa'yo? How much more sa Panginoon? He is the one who listens. He is the one who knows. But the Lord knows, but why can't we forgive? May mga bagay nangyari sa buhay natin na hindi maganda. May mga pagkakataon na nag-react tayo sa emotions natin. Bakit po? Matthew 13:48 and Matthew 7:17. Kadalasan po, ang tinitingnan natin or nila, yung pumapasok sa kanilang bibig. Bakit? Low Bawal sa kanila yung ganito, bawal sa kanila yung ganyan. Kasi hindi, madumi to. Pag pumasok sa akin, marurumihan ako. Pero ang sinabi ng Panginoon, nakatingin kayo doon sa mga bagay na pumapasok sa bibig, pero di nyo tinitingnan yung lumalabas sa inyong mga bibig. Kung hindi tayo magsasabi na meron tayong speaking in tongues or power of the tongue, pero nawa yung same tongue that can be used for cursing. Ibig po sabihin ng cursing, hindi yung susumpain mo sila, but saying negative things. Dapat yun yung gamitin natin instead into blessings. Hindi naman tayo yung magde-declare ng blessings sa kanila Sino ba tayo para mag-declare ng blessings? Tama po? Ang madi-declare nating blessings yung nandoon na. Hindi yung magkakaroon pa lang. Ano ba yung mga blessings na nandoon? Love, joy, peace, di ba? Long-suffering, kindness, gentleness, meekness. Alam niyo yan? Yung fruit of the Holy Spirit. So when you pray, meron ka na itong mga bagay na to. When you pray, meron ka ng mga bagay na yun. You already have the gift. And how much more when you can freely forgive.
Ang sarap manalangin ng magaan ng puso. At kung mabigat man ang iyong puso, ewan ko kung meron tayong live stream, pero kung mabigat ang iyong puso, learn to forgive. Forgive mo. Alam po ninyo kahapon. Ano bang araw kahapon? Tuesday. Walang pasok. Grabe! Kahapon ba yun? Oo. Talagang 6:53. Ang bilis, no? Talagang tinakbo ko na lahat. Diba? Pagdating ko po sa office, 7:01. Nalit tayo ng 1 minute. Alam po yung mga ilang minuto rin akong naiinis sa sarili ko. Di ko pa binilisan lalo. Ayan. Diba? Mga siguro mga isang oras kong dinaramdam na, ano ba? Ayan. Ganun talaga. Ayan. Tapos kinuwento ko doon sa kasama ko. Ang sabi niya, kung hayaan mo yung sarili mo na makonsume ng bagay na wala ka na magagawa, na mismo yung mga bagay na sana na-enjoy mo ng mga time na yon. And, di ba sa atin po, imbes na kinontrol na lang natin yung sarili natin, na hindi dapat tayo yung sumusunod sa emotions natin, doon sa sitwasyon na meron tayo, but instead, we follow the Lord. Hindi kasi natin ma-enjoy ngayon yung bagay or yung blessing na meron ngayon. How much more sa prayer? Na sana, as you pray, nararanasan mo na yung blessing, yung presence ng Panginoon, yung forgiveness na pwede mo na ibigay sa lahat, yung forgiveness mo sa sarili mo, yung forgiveness doon sa mga nangyari sa buhay mo. Imbis na na-enjoy mo lahat yan, nakafocus ka doon sa bagay na wala ka ng control. Nakafocus ka doon sa mga bagay na hindi mo na magagawa ng paraan. Kaya po sa atin, do not focus on those things. Why? Because hindi iyan yung plano ng Diyos. The prohibition. Gamitin mo yung bagay na meron ngayon para sa Panginoon and it will surely be a blessing in return. Amen? Do you have time? Do you have energy? Gamitin mo lahat yan sa Panginoon. Meron kang forgiveness from the Lord, ibigay mo yung forgiveness na yan sa iba. It's a gift. Ibigay mo. Pangalawang bagay po makikita natin. Yung kasunod po na phrase doon, but that which is good to the use of edifying. So, meron tinatawag na edification. So, una, prohibition, kailangan meron tayong mga pigilan na, tanggalin na sa buhay natin. Ngayon po, ano yung gagawin natin instead for edification? So, it is the prescription. Nakakita na po kayo ng doktor. Konduktor. Para ba sila? Hindi ko alam. Para sila nakaputi. Alam mo niyo, ang doktor, alam niya kung ano yung makakabuti sa katawan mo. Konting tapik-tapik niya sa'yo, alam na niya kung anong problema mo. Singhot ka. Yan. Singhot ka pa. Yan. Dok, nahirapan ako suminghot. Singhot ka pa. Dok, anong problema ko? Nahirapan kang suminghot. Di ko alam, no? Di ko alam. Pero minsan, di ba, nakaka-amaze. Titingnan ka lang nila, alam na nila yung ipe-prescribe nila sa'yo. Tama po ba? So, ang Panginoon, ganun din. Creation ka niya, yung nature mo sa Kanya, ang tawag sa atin, born again, tama po ba? Alam niya kung ano yung pre-prescribe niya sa atin. Ano yon? Anything dapat na proceedeth on our mouth, anything that we do, we think, dapat for the edification. Hindi yung masisiraan ng peace or ng courage or ng kung ano pa yung kapwa mo Christian. Dapat edifying. So, ano yung mga bagay na nag-edify sa isang tao? Hindi ko po alam kung ano yung mga yon. Basta ang alam ko, as long as hindi siya madi-discourage or hindi siya madedegrade or hindi siya, kumbaga hindi blessing para sa kanya, that is edification. Kilala po niyo si Pedro. Hindi yung kapitbahay niyo. Basta si Pedro. Nung siya po ay nagkatuwa sa Panginoon, ano bang ibang Tagalog ng katuwa? Dinenay. Tinanggi. Ayan. Tinanggi niya ang Panginoon ng 3 beses. Naalala po niyo yan? Nung tinanggihan niya, kung nakilala niya ang Panginoon na 3 beses, after noon, tumilaok yung manok. Yan.
At doon niya naalala yung sinabi ni Jesus. Tama po ba? Okay. Nag-guilty siya. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nilibing siya, muling nabuhay sa ikatlong araw, pero hindi niya alam. Nagpakita ang Panginoong Yesus sa kanila. Tama po ba? Nung sila ay sabi nila, wala na tayong magagawa sa ministry, balik na lang tayo sa pangingisda. Ganon tayo minsan eh. Imbes na kunin natin yung prescription ng Diyos, babalik tayo sa sarili natin prescription. Balik na lang tayo doon sa kung saan tayong komportable. Kaya di mo na-enjoy yung gift to forgive. Balik ka sa dati mo. Balik ka sa komportable kang ganito. Komportable ka na sa Jollibee, Jollibee ka na lang. Di ka na nag-try ng Max's. Di ka na nag-try ng McDo. Kasi bakit? Jollibee na lang. Ganon din tayo. Balik tayo doon sa old nature. Doon ka comfortable eh. Tama po? Bakit? Ito pa yung katawan mo. Hindi pa perfect yung katawan. Nasa atin pa kung pipiliin natin yung katawan or yung new nature natin. Pero nawa sa atin, always piliin natin yung new nature. Every time you open your mouth, is it about the Lord or is it about your word? Every time you open your mouth, makaka-bless ba to sa tao o hindi? Every time you open your mouth, is it a mouth of forgiveness or is it a mouth of unforgiving? Is it a mouth of peace or is it a mouth of destruction? Di ko alam. So no matter what happens in our life, alam po niyo, pinrescribe sa atin ng Panginoon that sometimes yung word mo, yung encouragement mo sa kanila, even your prayer is a blessing to them. Amen. Hindi nga man nila alam na pinagpipray mo sila, blessing agad yun sa kanila. Tama po? Minsan kasi, ang focus na, kailangan ipag-pray ko to, ipag-pray ko yan. Paano yung iba? Pinagpipray ba natin minsan sila? Or, ito na nga, minsan lang. 'Di ba? Hindi nga po tayo every night nagkakaroon ng prayer meeting eh. Yung mga disciples, every night. 'Di ba? Lagi silang merong fellowship. Tayo, 1 hour lang or 2 hours lang. Dito lang sa church. Wednesday night. Diba? Sarap nun. Isipin nyo, puno yung church. Lahat tayo nandito. Sarap nun. Bakit? Kasi it is a house that prays. It is a family that pray. Tama po? Ang isang pamilya na hindi nag-uusap, pamilya ba yun? May pamilya pa po kayong marami sa bahay ninyo? Maraming family members? Marami kayo? Hindi, konti lang. Ikaw lang? Ikaw na lang sa bahay? Malungkot, di ba? Pag ikaw lang. Ano mas malungkot? Yung ikaw lang? O yung nandun lahat pero hindi mo kausap lahat. Hindi kayo nag-uusap. Di ba, aanin mo ang bahay na bato kung ang nakatira naman ay? Di ba? Alam niyo yung mga bagay na yun. Anong thought nun? Kasi sometimes, andyan lahat, pero walang connection. Andyan lahat, walang relationship. Family tayo ng Panginoon. Lahat tayo forgiven na ng Diyos. Lahat tayo may gift na galing sa Panginoon. And that is something that we can give to everyone. So bakit may gap? Bakit merong wall? Dapat wala. Bakit? Naalala po ninyo yung sa temple? Ano yung nahati? May nahating tabing. May kurtinang nahati. Di ba? Kaya tingnan yung mga kurtina natin dito, may hati lahat yan. Dahil lang, wala pong kinalaman yan. Ayan. Wag nyo, walang kinalaman yan. Nahati yung tabing para wala ng separation between God and man. Para hindi na natin kinakailangan ng human na mediator. Ang mediator natin, Panginoong Yesus. So, we can now use that free communication towards the Lord. What stops you to enjoy that? Sometimes, unforgiveness. So, it is a gift na pwede nating bigay. And last,
Sabi po dito, doon din, same verse. That it may minister grace unto the hearers. Kung merong prohibition, merong prescription, syempre, anong susunod? Merong product. Meron tayong produce. Ano yung produce na yon? Yung ma-minister natin yung mga hearers unto grace. Bakit maraming mga tao, mas gusto nilang kausap yung mga bagay, or yung mga bagay tuloy, kinakausap yung bagay. Kinakausap nila yung mga tao that gives them peace. Kinakausap niyo ba yung taong lagi na lang reklamo yung laman ng bibig niya? Hindi, di ba? Puro na lang reklamo, puro na lang ganito. Kinakausap niyo ba yung taong mainitin ng ulo? Yung mamaya galit siya sa isang tao, tapos kinausap mo siya, ngayon galit na siya sa'yo. Hindi ko alam. May ganun ba? Wala naman. Siguro, no? Alam po niyo, ang goal ng ating prayer, ang goal ng ating communication, ang goal ng forgiveness na binigay din sa atin ng ating Panginoon is that we can also minister others. Kasi, balikan natin, Ephesians chapter 2 verse 10, we are His workmanship. Saan? Unto good works. So, ang gusto ng Panginoon ma-enjoy natin yung Christian life, yung prayer life, yung devotional life natin na hindi lang sa atin, kundi para ma-minister yung iba unto grace. Pero kung ikaw yung dahilan kung bakit lumalayo sila sa Panginoon, nami-minister mo ba sila? Hindi. Kaya po sa atin, kailangan nating malagyan ng tinatawag na emphasis kung ano ba yung nagagawa natin para sa Panginoon. Are we bringing other people to Christ? Are we being the reason for them to experience the gift of forgiveness? Binibigay ba natin sa kanila yung gift na to? Ini-introduce ba natin sa kanila yung worth, yung meaning, yung value ng forgiveness na na-receive natin sa Panginoon? Kasi minsan, hindi man din nila alam yan. Tama po. Meron lang din kasi nagsabi sa atin. Isang panahon, wala kang alam sa Diyos, pero may nag-share ng word ni Lord sa'yo. Isang panahon, hindi mo alam paano manalangin, pero merong nanalangin para sa'yo. Dati, pakiramdam mo mag-isa ka lang, pero ngayon may kasama ka ng nananalangin sa Diyos. And alam po ninyo, as we conclude, meron akong nakausap at ang sabi niya, okay lang naman din na ako lang mag-isa. Kasi I can do things on my own. I mean, hindi niya kinakailangan ng tulong ng iba. Di ba? Sa mga babae, may tawag sila din, strong, independent woman. Di ba? Sa mga lalaki rin, lalaki yan eh. Di ba? Talagang strong, independent din naman. So, uso na yung gano'n na thought na kaya ko naman mag-isa. Pero may sinabi rin siya na, but it is also another thing to have someone who genuinely cares. Kasi hindi tayo kinreate ng Diyos na maging solo Christian. Walang ganun. Walang solo Christianity. Sa inasal may solo or with drinks. Pero sa Christianity, walang solo. Lahat tayo magkakasama po dito. Amen? Walang kanya-kanya. Lahat tayo dito belong. Bakit? Kasi lahat tayo forgiven. Lahat tayo merong gift. Lahat tayo may gift to forgive. Amen? So lahat tayo pwedeng manalangin na sama-sama. Lahat tayo pwedeng manalangin para sa isa't isa. At lahat tayo kasama sa panalangin ng bawat isa. Amen po ba? Hindi ba dapat ganun talaga ang katawan ng Panginoon? Kasi lahat tayo, forgiven. Walang itinangi ang Panginoon na iisa lang na, ay, itong anak kong to, ito lang talaga yung the best dito sa grupong to. Walang ganun. Amen. Kaya po panghawakan natin ang katotohanan na, I might be a small person, insignificant even sa church. Pero pagdating sa Panginoon, lahat tayo pantay-pantay. Because He loves us. And He gave Himself for us.
Kaya mamaya po, pag nanalangin tayo, pangawakan natin yung katotohanan na I am praying not just because I can, not because I am, but because I am sons of God. John 1:12. Kaya po sa atin, huwag nating hahayaan na mapuno tayo ng about lang sa thoughts natin or sarili lang natin. Ulitin ko po yung isang verse na nabanggit natin kanina doon tayo magtatapos. 2 Corinthians chapter 5, verse 10 and 17. Yung 17 muna, kapag na kay Kristo ka na, yung dating ikaw, wala na. Binago na. Yung lumang ikaw, wala na yun dapat. Dapat bago na. Bakit? Dahil po pagdating ng panahon, verse 10, akyat ka lang. Haharap tayo sa luklukang, judgment seat. So, hukumang luklukan, ewan ko. Basta judgment seat of Christ. Haharap tayo, kung Christian ka, totoo kang tumanggap sa Panginoon, ligtas ka, haharap ka doon. Bakit po? Dahil ipagsusulit mo ang ginawa mo, mabuti man o masama. Be my judgment. Doon natin makikita na kahit Christian na tayo, ang tanong ng Diyos, mabuti ba yung ginawa mo o masama? Nagamit ka ba ng Diyos sa kabutihan? Merong reward. Nagamit ka ba ng Diyos sa kasamaan? Tanong, gagamitin ka ba ng Diyos sa kasamaan? Siyempre, hindi. So, bakit may masama? Sa atin yan. Tayo yan. Hindi mo na-enjoy yung gift to forgive. Kaya nawa, pangawakan natin itong mga bagay na to. So, Pastor, anong epekto nito? Gusto niyo ng konting effect kung anong epekto nito? Pag na-apply niyo to sa buhay ninyo, laging maaliwalas ang inyong mga mukha. Amen? Bakit? You live by faith, by grace, not by what you think, not by your sight. Saan makikita yon? 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Diba? Kaya ang sarap nagme-memorize ng mga isang chapter lang yun, chapter 5, diba? 2 Corinthians chapter 5, verse 7, verse 10, verse 17. Balik-balikan nyo lang po yung mga bagay na yun. At doon nyo makikita, ganito pala yung pwede kong start sa Christian life ko. Kaya magiging maliwala sa inyong mga mukha. Why? You are already forgiven. At mamaya, pag nanalangin tayo, dalhin natin sa Panginoon. Nakikinig siya. Alam niya. Wala tayong may tatago sa Kanya. So nawa, isang pagkapala, biyaya sa atin, paalala ang mga bagay na ito. You already have the gift. That's the gift of forgiveness from the Lord. Therefore, you can also give that forgiveness as a gift to others, sa sitwasyon mo, at sa sarili mo. Amen? Don't be too hard on yourself. Be hard to the ministry. Dapat. Lagi tayong fired sa Panginoon. Sumandali tayong manalangin. Heavenly Father, thank you for this reminder that you have already forgiven us. It's a gift. At mamaya, Panginoon, sa mga prayer requests po namin, we pray that you will continually guide us, continually listen to us, and Lord, may taas ang lahat ng mga bagay na ito sa inyong makapangyarihang kamay. And this we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So, dako po tayo sa mga prayer request po natin at mukhang wala po tayong immediate prayer request sa ating group chat. Wala. Ang meron lang po ako noted dito ay yung kay Nanay Juana sa kanyang anak po. Yan. Ilang linggo po natin siyang pinagpipray and praise the Lord. Amen. Tapos na po yung operation. Yan. So, recovery na lang po yung pag-pray natin. Romeo de la Cruz ang pangalan po. Tama. Ayan. So, he is a junior. Ayan. So, sama po natin sa panalangin. Ano pa po? Sino pa po?
Wala na? Wala na? Yan. Wala na. Ayun na. So wala po tayong masyadong immediate prayer request. So ibig sabihin, isama lang po natin pala yung ating ongoing na ministry po sa jail ministry. So marami po tayong naabot sa jail po at pag-pray po natin ang patuloy na provisions ng Panginoon sa kanila. This upcoming 8, August 8, Saturday, meron PGM sa mga kababaihan po. Sa mga WME po, meron po kayong PGM. Online lang din po yun, no? Personal. Saan po? Ayan. So, meron po kayong PGM sa Santa Ignacia. Ayan. Philippine Global Mission po. Ayan po sa mga makakasama po this Saturday po. Ayan. So, gawain po ng mga women. Ayan. So, kung kayo po available, there is a fellowship po sa Luzon Convention. Ayan. And then Exicom din po. Doon din po sa ayan. So, pag-pray po natin ang safe traveling mercy ng Panginoon and it will be a meaningful event po sa mga kababaihan. Sa mga nanay, even sa mga hindi pa po nanay but still part of the WMU, free po kayo na maging kabagi po sa gawain natin. This upcoming Saturday. So, it's an exciting one. Marami po kayong daupang palad ng mga nanay and marami po kayong gagawin sa bagay. Ayan. Aside from that po, isama po natin sa panalangin po natin ang wala na siguro immediate prayer request. So, sama po natin yung palagi po natin mga pinag-pray, yung ating church buildings. Yan po. Ito po, yung dito sa Maligaya, diyan po sa Dam, maging sa De La Paz, magkaroon ulit po ng church building. Sa lugar po ng Pangasinan at sa lugar po ng Tibag, patuloy po natin pinapanalangin. I believe yung mga materials po procured na halos. The spot or the land is already available. Meron na pong mga land na naka-set para dun sa ating church building. Yung pagtayo na lang po mismo ang pinapanalangin din natin and further na mga supports din po natin. Whether it be in finances, materials, prayers po ninyo, yung mga gagawa, lahat po ng mga bagay na yan ipanalangin po natin. Ang Panginoon po ang magtatayo ng mga bagay na yan. Magpagamit lang tayo sa Panginoon. Pag-pray din po natin, magawain po natin every Sunday, ang Sunday worship service po natin. Sa afternoon po, yun po yung mga mission points po natin. If you want to volunteer to become part ng ating mission points sa pag-abot ng mga bata, andyan po, pwede po kayong maging kabahagi po namin. Ayan. And also, pag-pray po natin, ito po yung ating prayer meeting. We call it also a midweek worship service. So, it's a worship service po. Ayan. So, lahat tayo, we are encouraging everyone na maging kabahagi po. Ayan. Mas maganda, sama-sama, di ba? At paano ba yun? Oras-oras, sama-sama. Ganon, di ba? Hindi ko alam. So, we encourage everyone. Become part po ng ating gawain dito. We do not just sit here. We also have fellowship with one another. Pag marami na tayo dito, di ba? We can do a complete worship service. It's a good experience. And it's a blessing to become part of it. Also, pag-pray din po natin yung ating mga ongoing po na Bible School. So, meron po tayo dito sa Maligaya Trinity Baptist Church. Every Friday, kung gusto po ninyong lumalim ang inyong pag-aaral, pagkakilala sa Panginoon, maaari po kayong magtungo sa lugar na ito upang tayo ay magsama-sama na matuto pa na mas malalim sa doktrina ng ating Panginoon at ng ating pananampalataya. So we are encouraging everyone po. Ayan. So it's around, and I think it's 5:30 to 6 p.m. onwards. Ayan po. So nag-start na po ang ating day 1. Pero pwede pa po kayong, hindi, day 2 na yon. Pero pwede pa po kayong humabol. Ayan. So, day 3. Ayan. Para po mas lumalim ang pag-aaral sa Panginoon. Pastor, maging pastor ba ako pagkatapos ng Bible School? Kung meron kang pagtawag galing sa Panginoon, di ba? Ayan. Kung wala,
basta mag-aaral ka ng salita ng Panginoon, it's free naman. So, come join us. Okay? Huwag po kayong matakot. We are just studying the Word of the Lord. Aside from that po, isama po ninyo sa panalangin natin din yung mga nasa abroad po. Yung mga kapatiran po natin abroad, isama po natin sila sa panalangin. Hindi man natin sila nakakasama dito physically. Sila po ay laging kasama natin sa mga online experience po natin. Nandiyan po sa live stream every Sunday worship service. Ito po sa prayer meeting. And also sa mga gawain po natin, patuloy po na sila nagiging kabahagi. So let us always pray for them. And sa mga kapatiran po natin, lagi po natin sinasama sa panalangin, si Nanay Eliminog, sila Nanay Bangloy, sila Brother Kevin, Brother Clement. At isama po natin ang bawat isa. May bagyo po ngayon. So mag-ingat po tayo sa mga pabago-bagong panahon, mabasa sa ulan, magkaroon tayo ng lagnat, sakit, sipon, ubo, ayan, sakit ng katawan, kasukasuan. Pag-pray po natin yung bawat isa. Normal pa rin po tayong tao, hindi tayo immune sa mga yan. So, pag-pray po natin. At yung mga leaders din po natin, dito po sa church, leaders din po natin, maging sa school, pag-pray po natin, ang school ng Maligaya Trinity Baptist Church, ang MTBCI, pag-pray po natin that the wisdom of the Lord will be given and yung mga resources po na kailangan, maibigay din po ma-provide sa atin. And also, add po natin sa mga prayer request po natin, yung mga magiging bisita po natin. And lalo-lalo na po yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon ng mga nagiging bisita po natin. Pag-pray natin na ma-reach out natin sila sooner or later. At higit sa lahat po ay magkaroon ng pagkakataon na maging kabahagi natin sila lalo sa mga gawain. Kung nakita po niyo sila na first time nila dito, just approach them and say, hi. Diba? Hindi ko po alam. But, sabi ko nga po kanina, it's a gift that you can give. Amen. Reach out to them. Talk to them. Pag-pray natin sila. Okay po? At higit sa lahat po, ipag-pray din po natin yung patuloy po na commitment ng bawat isa sa gawain. So with that po, sa maikling oras, tayo po ay magtungo sa ating panalangin. Sa mga, kung kayo po ay online, nandyan po sa screen yung iba pa po nating mga prayer requests. And afterwards po, tinatawan ko si Pastor Paul to end us with a closing prayer.